Sinasabi ni VP that the purpose is not even for them to get any information. Hindi yun yung point ng mga hearings na iyan. The Tama. point is to try to destroy her. So bakit sila sasali sa mga Demolition. ganyang klaseng gimmick ng mga kongresista intended to destroy her, intended to ruin her credibility, intended to ruin any chances of candidacy. Since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng pulboronic. Ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat kung sino hanggang sa apo-apo ni Trump, I will send the pulboronic video and the authentication. Yung chemistry sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Trump, pwede natin sabihin na maganda yung relasyon nilang dalawang leader. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ni ating panoorin o pakinggan tong mga nagbabagang balita mga kababayan. Hindi na malingid sa ating kaalaman noon na nanalo nga itong si Trump na siyang naging matalik na alay din ni PRRD noong siya pa ang namamahala sa ating bansa. Na dahil sa kanila naiwasan ang hidwaan sa pagitan ng Amerika, China at Pinas na siyang malaking impact sapagkat naging malaya ang ating mga mangingisda na lumaot sa West Philippine Sea at nagkaroon pa ng peace and order hindi lang sa loob kundi sa labas ng bansa. Kung kaya naman mga kababayan di umano gigil na gigil ngayon itong sinatambali sa bungit at pinamamadali ang mga tuwadkom na ma-approve na ang impeachment ni VP Sara at makasuhan itong si Tatay Digong. Naku naman po, sapagkat alam nila na magiging kakampi ni PRRD itong mga once na may mangyari sa kanya. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dagdag pa rito mga kababayan, itong si Madam Maharlika ipapasa ang mga authenticated videos, USB files ni Kadi Binag na may laman ng pagpupulburon ni Liza Buton at ang bribery case na mayroon itong si Tambarong Valdez. Grabe naman yan. Kung kaya naman hindi maiwasang sabihin ng taong bayan na tila'y pumapabor ang panahon sa mga Duterte at wala nang tsansa pa itong bangag na administrasyon na hanggang dyan na lamang sila sa paninira ngunit hindi nila kayang hawakan ang mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ito sabi ni Ma'am Annalyn, napansin ko nga kanina yung presko ng mga young goons, parang nag-iba yung mood nila. Attorney, di gaya dati na namamahiya sila ng salita kay VP. Totoo yan. No, not true. Hindi po yan, but very close. Malapit na. Okay? And that's all I'm going to say. Ma'am Chanelas, thank you very much. Ang saya-saya mapanood kayo nagigessing game dyan. Thank you, Ma'am Chanelas, Purple and Grace, at saka kay Mami Lynn, nandito kayo. So, tama yung very subdued at hindi sila basta-basta nagsasalita against the VP. Two reasons 'yan. Number one is nakita nila yung press conference at saka yung ambush interview ni VP Inday. Aba, takot lang nila mabanggit yung pangalan nila. They will be dealing with trolls for months. So, alam ko nagtitiptoe na rin sila around the VP. However, even more important or very interesting, thank you Kayan, very, very interesting is the way they were handling people like, Attorney Mike Poa, halimbawa. Parang very very attorney na very para sa akin. Tapos wala silang makuha, and I get it na they were in fact, thank you Paul, they were in fact kind of, ang bilis naman ng live goal. They were in fact trying to express na nakakainis naman, hindi na naman dumating yung mga tao, yung mga ganito, nakakainis naman. But interesting din yung strategy. Parang ang feeling ko, naisahan sila. Well, of course, si Attorney Zulaika, wala, naiinis sila. They were making a big deal out of, kahapon lang umalis. So, siyempre, nagaganyan yung mga trolls, Mga, halatang-halata naman, bakit hindi na lang kasi umapir at sumagot? Thank you, kay Fed Evera. Yung mga ganyan ng mga katanungan ng mga trolls, halatang-halata. Because they have answered, and they have answered na before. Tumating na ilang beses si VP. Marami na siyang sinabi, marami ng and sinasabi ni VP that the purpose is not even for them to get any information. Hindi yun yung point ng mga hearings na iyan. Tama. The point is to try to destroy her. So bakit sila sasali sa mga ganyang klaseng gimmick ng mga kongresista intended to destroy her, intended to ruin her credibility, intended to ruin any chances of candidacy. Itong mga magagaling na mga to, para namang interesado. Dati, alam ko, hindi yan interesado si VP Inday tumakbo ng presidente. Thank you kay Jocas. Tayo yun Tayo yung mga supporters ang gustong parating pitik ng pitik para tumakbo si Inday. Tayo yung mga nagtutulak. And she never indicated at any point in her life that she wanted to be president.
'Di ba? Walang gano'n. Pero kakagalaw nitong sina Speaker Martin, kakagalaw nitong mga goons and all of that, parang nawawalan na siya ng choice. She is rapidly becoming the convergence point of people disenchanted with this government. Hmm. I'm not saying all, I'm not saying 100%, meron talaga. So, ano yung kaya nga ang chipipay ng kanilang comms, ang chipipay ng kanilang pakikipagbardagulan, halatang-halatang either wala silang depensa, wala silang strategiya, wala silang brains, or sa totoo lang, they're just trying to railroad the whole thing. They're not even trying to make it look like, ay, ang galing-galing nila o meron talagang nangyari. Walang ganun. Kasi kahit kahapon ba yan? During the congressional inquiry, while they tried to they tried to hold back, nakikita pa rin na dun at doon pumupunta yon. They are going towards impeachment. Whether or not that is going to fly, whether or not that is going to be credible, is a different thing altogether. Kasi ganito yon. It's going to work only if it is credible. Tapos ang tagahanap mo ng ebidensya, ang tagahanap nitong mga interesadong tanggalin si Inday, ang ginagamit nila ay mga tao na wala ring kredibilidad. As if. Agree. Okay. Frequently asked questions. Pag na-impeach ba siya, pwede pa ba siyang tumakbo? No. Okay, unless mag-pardon siya. Okay. Sabi ni Gallows God, I don't think Trump will care about Philippine politics as it should be. What I like about the guy is he's no warmonger. He will probably drop this rift with China, and where will we be where will that leave us now? Well, remember, he was also very, he's interested about the bottom line. Trump is more a businessman. And if ever he deals with China, it will be in relation to whatever the US will benefit in terms of business with China. Pero ang ayaw ng US is yung hegemony ng China over consumer goods. Kumbaga. Remember what Trump did to the daughter of the owner of Huawei ba yun? One of those major corporations in China. 'Di ba pinakulong nila basta-basta? Kinulong sa Canada, then was sent to the US and so on. Became something like a volleyball between the two countries. So, I don't think that he's going to be benevolent when it comes to the trade wars. So, iba pa yon. So, there are dimensions to his character. Wag nating So, yun, tama, si Meghan, daughter ng may-ari ng Huawei. Remember, that happened under a Trump presidency. And if I'm not mistaken, he was directing that entire operation. So, understand this. Let's not, kumbaga, we have to look at these things with a clear eye. It is about whoever wins for the presidency of the United States is more likely going to be interested in furthering U.S. interests. The only difference is how they're going to view the rest of the world in relation to those U.S. interests. Thank you kay Ma'am Rebecca Claveria, ×5 ×45 pa. Sabi ni Carlos Fabino, kung mabalik sa power ang Duterte, may chance pa po ba mahabol yung nakorap nila? There's something wrong with your statement. Number one, you made a conclusion about corruption. Wala pa pong napapatunayan na ganyan. And since that is a criminal allegation, if you say it with malicious intent, that is also libel. The lucky thing about you is that these people are public figures, and one, not likely napansinin ka. And number two, it's too much work. So, but it's still wrong. So, kung magtatanong ka at gusto mo na to deal with your comment objectively, edi sana tinanong mo. In any case, in any presidency, sometimes executive decisions are made with regard to how a certain prosecution is going to be approached. Katulad nito, yung acquittal ni Laila de Lima, yung approach to that acquittal was very, very clearly, kumbaga, objective on the part of the Dutertes. Di ba? But also on the part of on the part of BBM, seemed clearly supported. Ma'am Althea, thank you. Hi kay Meow Mi Ann. Debs, yan ang pagkakaiba ng US sa Pinas. Which I think is as it should be. We should always expect na yung leaders ng ibang mga bansa ay yun ang sinusulong, yung kanilang interes. Walang bansa na makikipag-ugnayan sa Pilipinas na ang habol ay kabutihan ng ng Pilipinas, 'di ba? Kailangan what's in it for them. Sabi ni JC, lalo na yan si Tambaat ko, ang laki ng nakuha nila, mahahabol pa ba yung nakurakot nila, ma'am? Of course, mahahabol. Might be easier kasi evidence will now be easier to obtain. Strict si Trump, that's good all about business, parang si Duterte si Trump. Alam mo, ang gusto ko lang kay President Trump. Siyempre hindi naman lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Pangulong Duterte kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America, gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga,
mararamdaman mo, you're below, you're part of the country. Kasi even though lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, citizen ako ng Amerika, I love my country. I love both. Di ba, kung ano yung makaganda sa Amerika, yun yung ako, makaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung policy ni Trump? Ayaw niya ng giyera. Di ba? Ayaw niya ng bang, bang, bang. Kaya yun, isa sa mga sinuportahan ko, yung mga pagpapadala dyan ng mga Amerikano, yan, Edka Sites na yan, ayaw ni Trump ng ganyan. I am looking forward talaga na i-pull out niya yung mga Amerikano dyan. Kasi di ba, kaya naman nandiyan dyan yan para preparation para jonggahin ang China, di ba? Kung naalala ninyo, panahon ni Trump, walang hindi nagkagyera ang Amerika. Walang Ukraine, panahon ni Biden yan. So ang daming consideration kung bakit good point ito. It's not only for American people, but for Filipino people. Syempre may pros and cons yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo, habang pinapanood ko kanina mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina ang pagkapanalo ni Trump, dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Sabihin ko na si Lee Satanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania o kay Trump o pupunta ako sa Washington DC. Ipapadala ko yung heavy luggage, bribery document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Kailangan pumunta ako ng Florida. Diba? Magtanong ako sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here. Ito yung authenticated bag. Ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos, imagine mo, pareho kami ni Trump eh. Wow, nakaliba. Anong kinapareho namin ni Trump? Gusto siyang gurgurin. Di ba? Sabi nga niya, may mission siya. I think, God has plan. Yung speech siya kanina na bakit buhay pa siya or something. Di ba gusto siyang gurgurin? Kinakasuhan siya kasi very vocal siya. Di ba tinanggal Narinig niyo yun mga kababayan, ipapadala di umano ni Madam Maharlika itong authenticated video ni Bonget, itong USB video ni Binag laban kay Liza, at itong heavy luggage bribery case ni Tambalos Romualdez. Ano sa tingin niyo doon mga kababayan? nga yung mga Facebook account niyan, pinagtatanggal nga yung X account niyan. Kung hindi pa nga na take over ni Elon Musk yung X or yung Twitter, di ba? Hindi pa nakabalik yan. Pinagtatagal sila, shutdown tayo. Ang daming, it's the same Elon, kaya si Elon, di ba? Gusto din siyang ipa-deport. Ang daming ini-issue kay Elon dahil sinuportahan niya si Mark. Okay, si Trump. So, gusto siya ipa-deport, anuhin yung business niya, kina-cancel and everything. So, may pagkakapareho kami. Ang problema kasi sa Democrats, sorry doon sa mga palangga ko, Democrats, hindi hindi naman kayo lahat, hindi sila lumalaban ng parehas. Kung napapanood nyo lang, buisit na buisit ako, yung mga Democrats, hindi to lahat yung mga ulol lang. Alam mo yung ginagawa nila prior sa election? Pinagbubunot nila palangga yung mga banner dun sa mga bahay-bahay. At nakakatawa, yung nagbubunot, nakita ko dun sa reel, ang nagbubunot ng mga placards ni Trump or mga, mga banner na yan, na nakatusok dun sa front yard, ang sasakyan niya Tesla. Di ba? Bumili siya ng Tesla, supportado na si Elon, tapos ayaw niya kay Trump. Si Elon, supportado si Trump. So, pinaghuhugot niya yung mga, gigil ako, pinaghuhugot niya yung mga banners. Sa Pilipinas, nang nangyayari din yan, di ba? Yung a day before election or every night, pinagtatanggal nila yung mga, kung ayaw nila dun sa kandidato nila, pinaghuhugot nila binabandalize nila yung mga, ang tawag dyan, yung mga banners o yung mga stickers o whatsoever. So, ngayon, sabi ni Cooking Kata Recipes, same sila ni BP Sara. Yes, naginigipit. Ganun na ganun ang nangyari kay Trump. So, another thing, meron kasi I think naikwento ko na, kailan ako mag-ingat. Meron akong kinausap. Isang abogado, okay? Isang abogado. Nung, ito na nga yung mga kaso-kaso ni Lisa Tanas sa akin. Okay? By the way, 1 down ha. 1 down, putang ina. Okay, 1 down. So anyway, sabi ko sa lawyer na to, how about, lalapit kaya tayo sa mga kongresista. Sabihin ko yung kaputahan ni Lisa at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin ng lawyer na yon? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at suportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Correct. Sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na gano'n, the government should protect me. Ganyan. I know, sabi niya na gano'n. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Mag-fight ka sa korte, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga kongresista na gusto mong kausapin dito, sabi niya, like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi, yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipagsundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun eh. Nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino. Okay. So,
hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas. Okay? Sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi lang ako Pilipino, kunyari nagkataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Parang jute na kayo, ganun. Kaya yung gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ko isang Amerikano, hindi ako makalapit sa sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay? Yung interest ng pangkahalalatan. I don't know what, basta yun. So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay. So since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng pulboronic, ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat kung sino hanggang sa apo-apo ni Trump, I will send the pulboronic video and the authentication. How about that? Naku po. Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka Gusto nyo ba yun mga kababayan? Si Madam Maharlika na ang kikilos para sa atin upang ma-impeach o mapatalsik itong si Bongbong Marcos. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung ako ang tatanungin, approve ako doon. Baka may pag-asa talaga na mapatalsik itong si Bongit sa kanyang kinauupuan ng mas maaga mga kababayan. plastic yan sila Lisa Tanas. At yan si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila Ozat, Mitch Lorenza, ano apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch sa kasabuat mo, nakalimutan ko na pa apelyido na. Sila James Lorenzana, Mitch Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpile ko lahat, maglitanya ako and everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas, di ba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo, dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli, mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andyan pa yan. May mga resibo ako niyan. May mga message ka pa sa akin, Lisa Tanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay addict. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan, by hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pandaraya mo, Lisa, sa eleksyon. Andyan si Atty. Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam na alam ni Atty. Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech si Trump, sabi ko, Bangag, this is it. Okay? This is it. Po-forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ahas na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting ahasan sa Malacanang. I will do the honor. Diba? Batayan mo lang puting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro ka babuyan. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump mag-ano sa inyo. Yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. Diba? Mafia ang dinidil. Tingnan natin. Okay? Tingnan natin kung ano sa tingin nyo, anong gagawin natin sa mga hinayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Nakindanom, ayan, thank you so much. Wilmer Lacar. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. Garen Mijares. So, ano gusto nyo? So, dahil yung mga alay si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, di ba? Kinasuhan din niya si Trump eh. Ayan, makikita yan, si Lisa Tanas, nakipag-aliado sa Smartmatic, nakipag-aliado, nakipagsabuatan. Yan yung mga dapat malaman nitong papasok na gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na pulboronic, di ba? Yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward kung ngayon pa lang, bago pa ma-certify yung electoral votes na yan. Okay? Papaano na natin sila?
Tingnan natin, dahil lang. At ayun na nga no mga kababayan, narinig natin si Madam Maharlika patungkol sa kanyang mga revelasyon at sa kanyang binabalak na makipag-ugnay dito kay Trump, no? Upang ipasa itong mga authenticated video at kaso na mayroon sina Liza Tambabungit. Na ngayon dumako naman tayo dito sa balitang ito mga kababayan na kung saan ating malalaman kung anong klaseng pakinabang ang ating pwedeng matanggap sa malaking bansa na Amerika, no? Namuno din itong si President Donald Trump at ito alam natin ito ay panahon din na ng Duterte administration. Ano bang napala ng bansa natin noong panahon ng Trump administration at ito rin ba yung aasahan din natin na mangyayari ulit sa kanyang muling pagbabalik sa pagka-presidente? Yeah, tama, no? Medyo siguro may iba lang ng konteksto kasi kung maalala natin, yung chemistry sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Trump, na medyo siguro pwede natin sabihin na maganda yung relasyon nilang dalawang leader. At syempre yung pandemic, no? Malaki yung impact nun. So hindi lang sa relasyon ng dalawang bansa kundi sa buong mundo. So kung makikita natin na nung panahon nila nag-provide ng support na din ng Estados Unidos sa atin, although medyo late na, no, pagdating doon sa bakuna, kasi nga pinrioritize ng Estados Unidos naturally, no, yung kanilang mga citizens, no, bago sila allow ng sales ng vaccine sa ibang bansa, no. So maganda naman yung relasyon masasabi natin pagdating sa larangan ng seguridad. Pero siyempre si Pangulong Duterte binalansin niya yung relasyon ng ating bansa na hindi lang sa Estados Unidos pati sa China, sa iba pang kapitbahay natin sa ASEAN, iba pang partners natin. So masasabi natin na yung relasyon ng dalawang bansa noong unang administrasyon ni Pangulong Trump maganda at malaki yung potential pagdating halimbawa sa kalakalan ng pamumuhunan at ng negosyo. Alam mo naman natin si Pangulong Trump ay isang negosyante sa real estate property development at may mga areas halimbawa ng new energy, vehicles at renewables. No? Ito yung masasabi nating frontier areas, no, ng ekonomiya at teknolohiya. Dito nagkakaroon ng matinding competition yung Estados Unidos at China, no? Parehang mahalagang partner ng ating bansa. So tinitingnan ko na siguro itong yung pangalawang panunungkulan ni Pangulong Trump, ito yung isa sa magiging issue, competition sa pagitan ng Estados Unidos at ng China. At ito yung mga areas na palagay ko pagdating sa ekonomiya, dito sila magkukumpit talaga, no? Yung renewables, new energy vehicles, EV, no, electric vehicles. At syempre malaki yung impact na sa mga bansa dito sa Timog Silangang Asya dahil sa merkado at dahil alternatibong production area din tayo para sa EVs at pagdating dito sa mga renewables, no, gaya ng solar panels, no. So malaki yung potential natin na makapag-hikayat ng mamumuhunan mula sa Estados Unidos. I-leverage natin yung ating magandang relasyon. Yun nga, carry over nung dating panunungkulan ni dating Pangulong Duterte at ng unang Trump administration. Maganda ang simula ng dalawang bansa. So ngayon siguro sa panunungkulan ni Pangulong Marcos at ng pangalawang termino ni Trump, siguro kung maaari nating pag-ibayuhin, no, yung nauna nating magandang relasyon sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte at ni Trump. So i-sustain natin siguro yung magandang nasimula ngayon. Quoted si dating US President Trump noon, kung maalala mo, Sir Lucio, yung nabanggit nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung plano na tapusin na yung military agreement natin with the US at ang na-quote sa kanya ng media, sabi niya dito, na quote, "Well, I never minded that very much." Ito yung taong 2020. Sabi niya rito, "Well, I never minded that very much, to be honest. We helped the Philippines very much. We helped them defeat ISIS. I don't really mind if they would like to do that. It will save a lot of money. My views are different from others." So nakikita mo na consistent itong si US President Trump sa mga ganitong mga military defense sa ibang bansa. Nabanggit nga niya, 'di ba, na hihingan niya ng tawag nito, mataas na bayad ang Taiwan sa ginagawa ng US sa kanila. So magiging consistent ba ang pagbabalik nitong si Trump sa kanyang mga pauna niyang mga pahayag po, Sir Lucio? Pwede natin sabihin gano'n, no, na pagdating halimbawa dito sa issue ng patakarang panlabas, yung kung paano niya i-conduct yung polisiya ng Estados Unidos na parang isang kumpanya, no, na kumbaga sa kanya halimbawa yung sasalita at yung mga dating na ibigay niyang pahayag, no, I would say na consistent naman na
kung ano yung mga unang nabanggit niya at mukhang itutuloy na yun. So halimbawa dito sa issue ng arms sales, no, yung mga bansa na aliado o partner ng Estados Unidos sa larangan ng seguridad, na-expect ng Estados Unidos na taasan din nila yung kanilang commitment sa sarili nilang security by spending more on their defense, no, increasing their share of defense spending as part of their GDP. That means pwede makapag-create ng opportunity para sa mga defense contractors sa Estados Unidos. Isa to siguro sa mga solutions or mga produkto ng Estados Unidos na kumbaga ay ipopromote ni Pangulong Trump, no? Salesman siya ng Estados Unidos. So yung mga produkto kung saan maganda ang competitive advantage ng Estados Unidos, halimbawa sa larangan ng defense, no? Sa larangan ng high technology. So yun ay i-leverage ni Pangulong Trump sa kanyang pakikipag-usap, no? Pakikipag-meeting sa mga foreign leaders, halimbawa kagaya kay Pangulong Marcos, no? So kung meron tayong issue, halimbawa siguro dito sa West Philippine Sea, at meron tayong mga non-traditional security challenges na kailangan nating iakyat yung ating defense spending, then kailangan nating makahikayat ng mumuhunan at kailangan natin ng mga partners gaya ng Estados Unidos. So sa aspeto na yun, makikita natin siguro na willing and able ang Estados Unidos mag-provide assistance, pero kumbaga kailangan din nating i-increase, no, yung ating defense expenditure. Kung ang mantra or talagang sinusulong nitong si Trump ay Make America Great Again, anong tulong mula sa Pilipinas ang makukuha niya para makamit ito at magiging priority sa kanya yung Pilipinas, kung meron man? Well, siguro titingnan natin kasi so far mukhang ang pinaka-prioridad na siyempre yung national interest ng Estados Unidos. So halimbawa yung trabaho, yung issue ng immigration, ito yung mga pangunahing paksa, no, na kanya tatalakayin sa expect natin sa mga unang buwan at unang taon ng kanyang panunungkulan. At kung sa issue naman siguro ng tatakarang panlabas, yung competition sa China, palagay ko mas lalong magiging maigting yan, pero hindi ko naman nakikita na aabot yan doon sa sa kumbaga conflict, no. Mas palagay ko mas matingkad yung competition niya sa larangan ng ekonomiya at sa larangan ng teknolohiya. Kasi nung unang panunungkulan niya, yung tariff wars, no, nag-impose siya ng mataas na tariff sa mga produktong galing sa China para kumbaga ay maprotektahan yung domestic producers sa Estados Unidos. So palagay ko magpapatuloy yan. May impact yan sa mga companies na yung kanilang supply chain ay very integrated, no. So halimbawa tayo pang kapitbahay natin sa Timog Silangang Asya, bahagi tayo ng regional at global value chain, no, supply chain, at nangangailangan tayo ng mga raw materials o inputs, intermediate goods na galing dito sa China o galing sa ibang bansa, tapos sina-assemble natin dito, i-export natin ang merkado natin, either China or Estados Unidos o iba pang bansa. So kumbaga itong polisiya na pagpataw ng mga matataas na tariff dito sa mga goods na galing sa China, may epekto yan, no, all throughout the value chain. So may malaki rin ang impact niya. Siguro titingnan natin kung ano ang magiging